Ito po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman po ako para mag-share na naman po ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin, tayo po muna ay hihingi ng guidance at protection sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lalapit muli tayo sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Ama, Ama namin na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito. Una dahil sa pagising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat po Lord, salamat po. Salamat din sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob mo po sa amin para makinig na naman, mag-aaral na naman ng iyong mga salita o God. Kaya Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan. Buksan yung aming puso at isipan para Lord na talagang maintindihan namin ang mapapag-aralan na naman namin ngayong umagang ito, and I pray na ito po ay maisabuhay namin. Lord, muli mo po akong turuan, gabayan, samahan, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Lord, naniniwala kami na kapag kami po ay nag-aaral ng iyong salita, nagbabasa, kasama ka namin dahil ang iyong salita mismo ay ikaw mismo, okay? Kaya Lord, maraming salamat na naman sa katagumpayan ng aming gawain ito. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko na naman, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, bago ako mag-share, anyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay narito po sa Psalms. Pero chapter 82 po yung aking isi-share sa inyo. At ito po ay merong pamagat na hatol sa masamang o hatol sa masasamang leader. Ayan po ang aking isi-share sa inyo. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 1 hanggang 4. Verse 1 hanggang 4 po yung aking isi-share sa inyo. So, mag-umpisa na po tayo. Sabi ko nga po dito sa chapter 82 verse 1 to 4, nakaupo ang Diyos sa pwesto niya sa council ng langit. Sa gitna ng mga Diyos, nagbibigay siya ng hatol. Verse 2, hanggang kailan kayo magja-judge ng hindi tama? Hanggang kailan nyo papaboran ang mga masama? Verse 3, bigyan nyo ng hustisya ang mga mahihirap at ulila. Ipaglaban ang karapatan ng mga api at mahihina. At verse 4, i-rescue nyo ang mahihina at nangangailangan. I-save nyo sila sa kamay ng masasama. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan mga kapatid. Una, nakaupo ang Diyos sa pwesto niya sa council sa langit, sa gitna ng mga Diyos, nagbibigay siya ng hatol. Siya ang humahatol sa lahat ng tao. Kung ano yung ginawa natin, kung ano yung kahit yung inisip natin, hahatulan niya ng Diyos. Kung ano yung nasabi natin, hahatulan niya ng Diyos. Dahil siya ang humahatol, siya ang may karapatang humatol sa ating mga tao, sa ating mga ginawa, sa ating mga plano. Siya ang hahatol niya. Kaya kung ano man yung mga ating nagawa noon,
hinatulan na yan ng ating Diyos. At kung alam natin, siyempre alam naman natin sa ating sarili na marami tayong mali, marami tayong kasalanang nagawa, marami tayong masamang nagawa, nasabi, nakilos, at naplano rin na masama. Kung ano man yung mga nagawa natin, hindi na natin ito gagawin pa, hindi na natin ito babalikan pa. Dahil siyempre ayaw na natin hatulan tayo ng ating Diyos. Amen po. Kaya kung ano man yun, nahatulan na yan ng Diyos, maaring pinagbayaran na natin yung mga nagawa natin noon. Nakaranas na tayo ng kung ano-ano, di ba? So dapat po hindi na natin ito gagawin pa. At ituturo din natin sa ating mga mahal sa buhay na gumawa ng mabuti, mag-isip, magplano at magsalita ng maayos, tama at mabuti lang. Verse 2, hanggang kailan kayo, tayong mga tao? Hanggang kailan kayo magja-judge ng hindi tama? Hanggang kailan nyo papaboran ang masama? Hanggang kailan tayo magja-judge, no? Sabi rito, hanggang kailan kayo magja-judge ng hindi tama? Kailan tayo manghusga? Hanggang kailan tayo manghusga ng tama? Yung pagja-judge mo ba ay tama? Yung paghahatol mo ba ay tama sa iyong kapwa, sa iyong pamilya? O hanggang ngayon hindi pa rin? Kaya tinatanong ng Diyos, hanggang kailan? Pero kung hindi na tayo nang husga o nag-judge ng masama, sasabi natin na kay Lord tayo. Dahil nakakapag-isip na tayo ng tama, ng maayos, di ba po, para sa ating kapwa. Sabi pa rito, hanggang kailan nyo papaboran ang mga masama? Hanggang kailan natin ito papaboran? Alam na natin tama. Sasabihin pa natin, sige lang, basta sa susunod, wag na ha. Tama ba yun? Basta sa susunod, wag mo nang gagawin yan ha. Sige na, okay lang yan. Basta sa susunod, ihinto mo na yan. Bakit hindi pa natin sabihin, wag mo nang gawin yan? Mali yan. Huwag kang hatol ng masama. Huwag tayong papabor sa masama. Yan ang tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid. Pag alam natin masama, pigilan na natin. Lalo-lalo na rin sa ating sarili. Kung minsan, nakakapag-isip pa tayo ng hindi maganda, nakakapagplano ng hindi maganda, ihinto na natin. Huwag na natin ituloy yun. At ganun din sa ating mga mahal sa buhay. O mayroong humihingi ng advice na alam naman natin na mali yung kanyang gagawin. Huwag na natin itong paboran, mga kapatid. Huwag na natin ito sabihin na, sige, tuloy mo, pero huwag mo na gagawin sa susunod. Ora mismo, huwag. Sabihin natin, hindi maganda yan. Nagkakasala ka na matindi una sa Diyos. Tapos sa iyong kapwa. Yan dapat ang ating sinasabi, mga kapatid. Hindi tayo nag-judge. Hindi tayo humahatol. Hindi tayo pumapabor sa masama, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos upang hindi rin tayo hatulan ng Diyos ng matindi. Amen po. At verse 3, bigyan nyo ng hustisya ang mga mahihirap at ulila, ipaglaban ang karapatan ng mga api at mahihina. Alam mo ng mahina, alam mo ng naaapi, tumutulong ka pa para lalo silang maapi, para lalo silang manghina. Alam ko, hindi na tayo ganun. Pero ito ang dapat natin ituro sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Hindi tayo papabor, hindi tayo mag-judge, at hindi tayo makakadagdag sa pahirap ng mahihirap. Hindi tayo makakadagdag dun sa panghihina ng mga taong nanghihina. Dapat tayo pa yung tumutulong, nagpapalakas ng loob sa kanila. Tayo yung tumutulong bilang mga mananampalataya, bilang nakakilala ng lubusan sa Diyos, bilang mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus na ating maging tagapagligtas. Tayo na yung mga tumutulong sa mahihina, sa mga inaapi, tayo yung tapos pinagpipray dapat natin sila na sila'y lumakas uli, na maging maayos na yung kanilang buhay, na sila rin ay makakilala sa ating Diyos
Yan dapat ang ating pinagdadasal, yan dapat ang ating tinuturo sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Hindi nagpapadagdag sa paghihirap ng mga taong naghihirap. Amen po. Yan po yung tinuturo sa atin, mga kapatid, ngayong umagang ito. Hindi ito aksidente na ito ang ating sharing. Ito ay tinuturo una sa akin, sa inyong mga nakakapakinig, sa ating mga nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil tayo ang kinakausap ng Diyos. Pag tayo nagbabasa, ikaw o ako mismo ang kinakausap ng Diyos, hindi yung ibang tao. Hindi natin pwedeng sabihin na, halimbawa po, nagbasa tayo, no? Hanggang kailan kayo magja-judge ng hindi tama? Hanggang kailan kayo papabor? Sabi dito, hanggang kailan yung papaboran ng masama? Ay, sila yun. Pumapabor sila eh. Di ba? Tayo yun eh. Tayo yung nagbasa eh. Tayo yung kinakausap. Kaya tayo po ang sinasabihan. At sasabihin din natin ito. Nagbasa ko kanina ng Bible. Sabi sa akin ni Lord, hanggang kailan daw ako magja-judge ng hindi tama? Hanggang kailan ko raw papaboran yung masasama? Ganun. Alam nyo, yan din yung sinasabi, yan din yung dapat natin gawin. Na hindi tayo papabor, hindi tayo magja-judge ng masama. Hindi tayo papabor sa masasama. Ganun po yun. Una tayo yung kinakausap para baguhin natin yung ating sarili, yung ating puso, yung ating isipan, yung ating pamumuhay. At tapos, isi-share natin ito sa iba. Yun po ang ibig sabihin nung kapag tayo ay nagbabasa at nakikinig ng salita ng ating Diyos. Tayo yung sinasabihan, tayo yung pinapaalalahanan, tayo yung mga tinuturuan ng ating Diyos na maging mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, at maging mapagkumbaba. Yan po ang tinuturo sa atin. At verse 4, i-rescue nyo ang mahihina at nangangailangan. I-save nyo sila sa kamay ng masasama. Yan na naman ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. Pinapaalala, i-rescue nyo ang mahihina. Hindi yung hinahayaan pa natin silang lalong bumagsak, lalong manghina. I-rescue, tulungan, gabayan, akayin sila na sila'y makabangon. I-save nyo sila sa kamay ng masasama. Ganun po. Alam na natin na hindi maganda yung kanilang ginagawa o napapasama sila sa hindi magagandang mga iniisip, sinasabi, mga pinaplano, mga ginagawang masama. I-rescue, isi-save, tutulungan. Una, ipagpipray, hihingi ng tulong sa ating Diyos na maakay nila. Maakay natin sila pabalik sa ating Diyos para hindi na sila manghina. Di ba po, yun dapat ang ating ginagawa. Pinagpipray ng matindi ang mga taong nakikita natin naghihirap. Sabihin natin yung may mga matinding nararanasan sa buhay, may mga matinding sakit at karamdaman. Pinagpipray po yan. Nilalapitan, binabahagian ng salita ng ating Diyos. Yan dapat ang ginagawa ko. Yan dapat ang ginagawa natin, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayon. Para hindi tayo hatulan. Kasi nakita natin no? Nalaman natin na gano'n ang ginagawa. Tapos wala kang ginagawa. Tayo po ang nagkakasala lalo. Kasi alam na natin ang salita ng Diyos. Kilala na natin ng lubusan ng ating Diyos. Tumanggap na tayo sa ating Panginoong Hesus. Tapos binabaliwala natin yung mga taong nakakagawa ng masama. Di ba po, yung mga nakikita natin yung mga taong naghihirap, nanghihina, pero wala tayong ginagawa. Nagkakasala po tayo. Kaya anong dapat natin gawin? Unang-una nga po, yung ipag-pray sila. At kung meron naman tayong maitutulong, dahil meron naman tayong maitutulong, kagaya ng salita ng ating Diyos, tutulong po tayo. At kahit sabihin natin na meron tayong konti, pagkain man yan, damit na maayos,
Pwede tayo mag-share. Konting pera, okay lang po yan. Pwede nating paghatian. Ibigay sa kanila. At ang Diyos ang magbabalik sa ginawa nating kabutihan. Lagi po natin tatandaan. May pagpapala, may reward sa mga taong sumusunod sa Diyos, sa mga taong gumagawa ng mabuti, sa mga taong tapat sa ating Diyos na ginagawa yung kanyang mga inuutos, sinasabi. May reward po yan. Kung ano man yan, Diyos ang nakakaalam yan. At siguradong meron, panghawakan po natin yan. Panghawakan po natin yan. Meron po yung reward. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Mabuti ang Diyos, mapagpala ang ating Diyos. Kaya meron yan. Iniisip mo pa lang mga kapatid, alam niyo po, iniisip pa lang natin na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Meron na kagad nakahandang reward yan. Maaari ding meron na kagad reward na ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Tingnan lang natin. No? Doon sa ating iniisip, sa ating pinaplanong maganda sa ating kapwa, isipin natin na meron na kagad reward. Una na, yung kalakasan ng ating katawan. Reward po yan. Galing sa Diyos. Yung nagising tayo sa umaga, reward yan galing sa Diyos. Yung may pagkain tayo, reward po yan. Blessings, pagpapala galing sa Diyos. Di ba po? Lahat reward yan ng Diyos eh. Hindi pa nga tayo gumagawa ng mabuti, may reward na. Paano kung gumawa pa tayo ng mabuti? Ng tama sa mata ng Diyos? Di lalo na puro pagpapala yung matatanggap natin. Di ba po? Totoo po yun. Totoo po yun. Huwag natin isipin, may nagawang kasalanan yan sa akin. Anong sabi ni Lord? Magpatawad. Di ba po? May reward din yan pag nagpatawad tayo. May reward din ang pagpapakumbaba. May reward din yung pagtulong sa ating kapwa. Kaya huwag tayo manghihinayang, sabi nga manghihinawa sa mga naitulong natin sa ating kapwa. Na kahit na alam natin na wala silang pambayad, hindi nila ito kayang bayaran, si Lord na bahala. Si Lord na po magre-reward sa atin yan. Sabihin na natin, si Lord na magbabayad sa iyo. Dahil nagpahiram ka, nagbigay ka, si Lord ang magbabalik sa iyo niyan. Isipin po natin yun palagi. Kaya dito sa ating natutunan mga kapatid, no, na unang-una na alam natin ang Diyos ang umahatol sa atin. Sinabi niya yan. Sinabi rito sa kanyang salita, sa gitna ng mga Diyos, no? Nakaupo ang Diyos sa pwesto niya, sa council sa langit. Sa gitna ng mga Diyos, nagbibigay siya ng hatol. Kaya sabi niya, hanggang kailan kayo magja-judge ng hindi tama? Sa atin ito sinasabi, mga kapatid. Hanggang kailan yung papaboran ang mga masasama? Bigyan nyo ng hustisya ang mga mahihirap at ulila, ipaglaban ang karapatan ng mga api at mahihina. Tinuturo yan ng ating Diyos ngayon. Sabi pa rito, i-rescue nyo ang mga mahihina at nangangailangan. I-save nyo sila sa kamay ng masama. I-save natin sila. Dadalhin natin sila kay Lord. Ibabalik natin sila. Tutulungan natin sila. Makilala ng lubusan ng Diyos. Makilala natin, matulungan natin sila na tumanggap sa ating Panginoong Hesus na kanilang maging hari, Panginoon at tagapagligtas. Masisave natin sila. At ang Diyos na ang bahala sa iba at sa lahat. Maniniwala lang tayo, magtitiwala lang tayo, aasa lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan, mga kapatid. Basta lagi lang tayong lalapit at hihingi ng tulong para din tayo ay makatulong sa ibang tao. Huwag puros pang sarili, mga kapatid. Isipin natin ang ibang tao. Diba? Turo nga ng ating Panginoong Hesus na love your God with all your hearts, minds. Diba? Ano pa yung pangalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa ng higit pa sa iyong ng kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, paano mo siya mamahalin?
excuse po, paano mo siya mamahalin? Siyempre sa pamamagitan na ipakilala mo ang Diyos sa Kanya. Patanggapin mo, turuan mo ng salita ng ating Diyos. Dalhin mo sa paanan ng ating Diyos. Diyan mo po sila masisave. Diyan mo po maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Sa pagtulong mo na sila'y magbalik loob sa ating Diyos. Yan ang paraan na maisisave natin ang ibang tao. Yan ang tinuturo sa atin. Amen po. Amen, di ba po? So yan ang gagawin natin. Patatanggapin natin sila sa ating Panginoong Hesus at ituturo natin yung gospel. Di ba po? Dahil ang gospel ay napakahalaga at ang gospel ay yung ating Panginoong Hesus ay naparito, nabuhay siya, ipinako, namatay, at pagdating ng ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Siya'y muling binuhay ng Ama na nasa langit. Yan po ang dapat malaman ng lahat ng tao. Amen po. At yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos na maging mabuti, mag-judge ng tama, huwag hahatol, tulungan ng mahihirap, mga ulila, isave sa masasama ang ating kapwa. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig, napakinggan, napag-aralan na naman. Yan ang tinuturo ng ating Diyos. Yan ang pinapaalala ng ating Diyos sa akin, sa inyo, at sa ating lahat, mga kapatid. Dahil ang Diyos, sabi nga, hatol sa masasamang leader, no? Hahatulan niya ng ating Diyos. Kaya huwag nating hayaan na tawagin tayong masama at tayo hatulan ng ating Diyos. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman. And I pray, mga kapatid, na ito'y ating isabuhay. Magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, at tumulong ng galing sa ating mga puso. Tayo po ay muling mananalangin, mga kapatid. Pagpapasalamat natin ang mga narinig nating salita ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, oh God, hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Dahil dito, Lord God, pinaramdam mo na naman sa amin ang tunay mong pagmamahal. Dahil tinuruan mo na naman kami na huwag kaming mag-judge, huwag kaming humatol, Lord God. Huwag kaming pumanig sa masasama. Huwag naming hayaan ang mahihirap at mahihina na lalong humina at humirap. Tulungan namin sila at isave namin sila sa masasama. Lord, humihingi kami ng lakas ng loob, wisdom and knowledge para magawa namin ito. Protection and guidance, O Lord, na nanggagaling sa inyo upang magtagumpay kami sa aming paghayo, sa pag-share ng iyong salita, sa pagpapatanggap sa mga taong hindi pa tumatanggap sa aming Panginoon na sila'y maging tagapagligtas nila. Lord, samahan mo kami, turuan mo kami, gabayan mo po kami upang lagi kaming magtagumpay, upang lumakas ang aming loob, upang sumipag kami, Lord God, sa aming mga gawain para sa iyo. Help us, O Lord God. Guide us, O Lord God. Protect us, O Lord God. In Jesus' name. Lord, Father God in heaven, salamat dahil nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao. Nakikita mo, Lord God, ang mga tao ay gumagawa na ng mabuti. Tumutulong na sila, Lord God. Kaya huwag mong pabayaan ang mga taong gumagawa nito. Alam ko marami na pong gagawa nito. Hindi mag-judge. Hindi tutulong para mas lalong humirap ang mga tao, para mas lalong manghina sila, Lord God. Hindi na po namin ito gagawin. Bagkus, Lord, tutulungan namin sila at ilalapit namin sila sa iyo, Lord. Sa iyong tulong at kapangyarihan, Lord. Kami umaasa at nananalig, Lord, na kami magtatagumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Lord, sa aming mga natutunan na naman ngayong umagang ito, Lord God. Sa iyong mga salita, I pray na maisabuhay namin ito. Mag-manifest ito sa aming mga buhay.
At ito ang aming laging sasambitin, Lord, sasabihin ang iyong salita lang sa lahat ng tao. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din ako, Lord God, sa lahat ng pagpapalang ipagkakaloob mo, Lord. Lalo-lalo na sa mga taong sumusunod, nakikinig sa iyong mga salita, Lord. Pagpalain mo po silang lahat. Pagpalain mo po kami lahat, Lord. Nagsisikliglig at umaapaw. Ingatan mo po kami, proteksyonan, gabayan mo po kami, Lord God, upang lagi kami maging ligtas, Lord. Lagi maging ligtas ang iyong mga anak, O God. Palakasin ang mga mahihina, pagalingin ang lahat ng may sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus, at pagtagumpayin ang mga taong humihingi, Lord God, ng tagumpay sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Una, salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan. Pangalawa, salamat sa Diyos dahil narinig niya ang ating panalangin. At salamat din po sa inyo, mga kapatid. Magpatuloy tayo makinig at mag-share ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.